Hindi pa nalalabhan yung inalis na shower curtain dito sa likod ng washing machine, kaya naglagay na muna ako ng mga picnic mat sa likod ng metal rack at likod ng washing machine. So eto na nga pala si Pingoy as usual, busy sa pagluluto ng almusal namin. Doon sa nakaraang vlog, bumili si Pingoy ng chicken breast. So yung chicken breast na iluto niya naman doon sa salad wrap namin. And then kinabukasan na to, yung buto galing sa chicken breast ay nagamit niya pa pang sopas. This time nga pala nag-request na si Kowa, gusto rin daw niya na nakatirintas yung buhok niya. Siyempre, sino pa nga bang gagawa? Ang daddy. Pupunta nga pala yung mag-aama ko sa kabila. Actually, tumawag kanina ang mami granny. Tinatanong kung kailan daw ba sila pupunta dahil nami-miss na nga daw. So anyway, eto nga pala at lumarga naman ako. Papunta ako sa mall niyan. Pero bago ako pumunta ng mall, bumili muna ako sa may labasan ng snacks at the same time floor sisig. Dito nga pala sa Robinson's Galleria South. Bumili lang ako ng pangregalo kasi meron kaming pupuntahang binyag. Hindi rin naman ako nagtagal dahil meron pa akong kailangang mga asikasuhin sa bahay. Medyo matagal na rin akong hindi nakakain itong floor sisig. Kaya naman eto, dumiretso ako kay Papa para mapagsaluhan na nga namin itong floor sisig imnida. And sa mga nagsasabi, lagi ka may kinikrave na pagkain, baka buntis ka. Huy, legated na ako since 2023. So kapag nandito rin ako sa apartment ni Papa, asikaso ko niyan. Tipong uupo na lang talaga ako, tapos lahat ibibigay na ni Papa. Plato, kutsara, tinidor, baso, tubig, ganyan. So anyway, up to now, meron pa rin akong nababasang mga comment kung saan daw nagpapustiso si Papa ng sobrang mura. I'm not sure kasi kung pwede siyang i-post online. So, i-PM niya na lang ako sa Blue para ma-send ko yung itsura ng calling card na binigay sa kanya. Meron din pala ako natanggap na storage box and medyo malaki talaga to kasi ang bala ko talagang ilagay dito. Mga laruan ng mga anak ko dahil sobrang dami nilang laruan. Ayaw pa naman nilang i-let go. Bala ko dyan ilagay. So, ginawa ni Papa ng content dito sa kanya. Nagustuhan niya kasi ginawa niya na ring center table and usually kasi yung mga filming kinemerot niya, dyan niya pinaglalapag kaya gustong gusto niya. Wala na tuloy akong bala kunin ito kay Papa kasi napapakinabangan niya nga dito. Nung natanggap ko nga pala to, maliit lang siya, manipis lang, so kailangan mo lang i-unfold, then 160 liters na rin yung capacity niya. And maganda siya kasi ang dami ko napapanood na video sa mga ganito, nilalagyan ng mga bedsheet, comforter, mga unan. Tapos nung nakita ko nga siya nung actual, talagang ang taas niyan, laki niya talaga. Ang dami mo talagang mailalagay kasi ang dami na nga nailagay ni Papa dito na kung ano-ano. Ang lawak-lawak pa talaga. If ever lang naman na-bet nyo ng ganyang storage box, ilalagay ko yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko. And since nandito na rin ako sa apartment ni Papa, meron din ako natatanggap na tanong, kamusta daw yung sofa na binigay ko nga dito sa apartment ni Papa. Sobrang okay na okay niya, maalaga talaga sa gamit si Papa. Kaya nga may cover yan na kulay itim. Yung inuupuan ko ngayon kasi ayaw niyang nagagasgas, even yung armrest na bakal. Sobrang good condition niyang, but to set your expectation, hindi po talaga siya malambot, may katigasan siya, pero pwedeng-pwede na kasi mura lang din naman yan. So far, gustong-gusto ni Papa dito dahil nagagandahan siya sa apartment niya, secured siya, tapos mababait yung mga kapitbahay namin. Kinabukasan nga pala, meron kaming pupuntahang binyag ng anak ng kapitbahay namin, and sa resort pala yun na malapit lang din naman dito. So tinanong ko, pwede ba mag-swimming yung mga bagets doon? Sabi, pwede naman daw. So ang ginawa ko, nag-prepare na nga ako dito ng mga swimsuit nila. So suotin na nila yan. And then on top of that is itong mga dress galing sa pinsan nila. I'm not sure kung kaninong pinsan galing yon. So syempre, nag-prepare din ako ng oil at saka sunscreen para sa kanila. Dito sa maliit na bag, nandito yung mga pamalit nilang damit after swimming. Then dito naman sa malaking bag na ito, nandyan yung mga floaters nila, bathrobe, mga swimming shoes. So ang sabi, mga lunchtime daw kami pupunta. So ayun na nga, after makaligo ng mga bagets, ang daddy na ang nag-ayos sa mga buhok nila. At ayan, ready na nga kami. Naantay lang din namin si Papa kasi nasa kanya yung air pump. Kailangan yun para sa salbabida na gagamitin nga ni Kowa or ni Pinky. Pinagsuot ko lang din ng sandals yung mga bagets ko. So once na mag-swimming na sila, papalitan ko lang yan ng swimming shoes. So ito yung nabili kong gift kahapon para sa celebrant. Nag-prepare din ako ng gift para sa ate niya kasi yun yung lagi nakakalaro ng mga anak ko sa labas paghapon. Sobrang bait itong batang yun. At saka lagi silang binibigyan kung ano-anong gift or sticker, mga toys, cookies, ganyan, nakakatawa. So dito pa lang sa bahay, kinausap ko na talaga yung mga bagets na hindi pwedeng pagdating doon, swimming agad. Kailangan kain muna, mag-antay muna ng go signal kung pwede na bang mag-swimming. So okay naman sila. And in fairness, behave sila habang nandito nga kami sa venue. Sobrang ganda ng party decor. Ang dami talagang pagkain. This time, medyo madami akong kinuha kasi nga susubuan ko yung mga bagets. Kaso, sobrang excited. Ayaw naman kumain na maayos sa mga bata. So, nung may go signal na nga, ayan, at for the swimming
swimming na nga sila. Sobrang nag-enjoy yung mga bagets ko dito. I think mga 2 or 3 hours din silang naligo dyan. And since malapit lang naman ito, umuwi na rin kami. Kasi ginaw na si Pinky. Malapit lang siya, so nilakad na lang namin pa uwi. Thank you very much, Stephen and family, sa pag-invite po sa amin. Then, kinabukasan nga pala, pagkatapos namin kumain ng breakfast, nagpunta kami sa may Rizal sa Centro Pasita. Dito kami nag-grocery. And kasama namin si Papa, pero pinahiwalay ko na yung kanya para siya na yung bahalang pumili ng kailangan niyang ipamili. Paglabas naman mismo ng grocery, meron ditong razons. And parang hindi ko pa napapatry yan kay Papa. So sabi ko nga, try mo yung halo-halo nila or kung anong pansit ang gusto mo. And then i-take out na lang natin. Then dito lang sa may labas ng Rizal, yung Cafe Aya. Sobrang na-miss kasi namin yung cookies nila. Umorder na rin pala ako ng drink nila na Dublin. Na-miss ko kasi yung lasa niyan. Pati itong cake slice na banana. Kalasa siya nung banapol na banoffee pie. Parang ganun yung effect. After mailigpit yung mga pinamili, tsaka lang ako naligo. And hapon na nga pala niyan. Yung mga anak ko nasa labas. Even si Papa, si Pinggoy. And dito naman ako sa kwarto dahil maglilinis ako ng kwarto. May bago rin ako natanggap na curtain rod. And this time color black naman siya. Kasi parang same na same yung itsura niya sa dati kong curtain rod. Pero yung kasi silver. At saka isang set na to. So even yung pinakahawakan or yung bracket ng curtain rod included na. Kasi yun yung naging problema ko sa dati kong kortina. Kaya hindi ako naglalagay for a while. So naglinis na nga rin ako ng kwarto. And nakapag-upload na rin ako ng dedicated cleaning vlog. If ever lang naman na gusto nyo mapanood, check nyo na lang sa page ko or sa profile. Nitong mga nakaraan, kasi naghanap nga ako ng magandang K-drama ng papapanood. And usually, ito yung madalas na kino-comment nila, Pursuit of Jade, maganda daw. Kaso tinignan ko, ang haba. Ang daming episodes. So I think kapag marami-rami talaga akong time, tsaka ko na lang siya uumpisahan. Lately nga pala, gumagawa si Pinggoy ng lemon water. So meron kami kanya-kanyang lagayan namin. And ito nga pala yung pinangtatakip ko dito sa pitchel/vase. Kung malapit lang din kayo sa area at nagkikrave kayo sa banoffee pie ng Banapol, itry nyo yung banana sa Cafe Aya sa may Centro Pasita. Kinabukasan na nga pala ito, after maihatid ni Pinggoy si Pinky, nag-request si Kowa ng prutas. So dumayo kami ng ibang talipapa this time. Medyo malapit siya sa amin at hindi na namin kailangan tumawid-tawid pa. So ayan nga, nakabili na kami ng ilang pang sahog sa uulamin namin. Ang gusto daw ni Kowa, mango. So bumili na rin kami ng saging, avocado. Grabe yung isang pirasong avocado, nasa 70 pesos na. Ang mahal. And pasensya na rin pala kung hindi ako nakakapag-upload ng mga mini vlog nitong mga nakaraan. Kasi usually may mga days talaga na hindi naman ako halos nag-film at all. Parang may times talaga na gusto kong chill lang talaga muna sa bahay. So anyway, hindi naman pwedeng ganun palagi. Kailangan ko lang talaga ng break time minsan. So back to mini vlog ng ang Momshi. And inalis ko na muna yung mga cover nitong washing machine. Pati na rin yung metal rack dahil magsasalang ako. Dahil kita mo naman, nakabuka na nga itong laundry basket. Ibig sabihin, puno na siya. Tinola nga pala ang lulutuin ni Pinggoy. Kaso wala naman siyang mabilhan ng papaya kanina. Buti na lang, nung pumunta siya sa tindahan malapit sa amin, yung tindera, meron palang puno ng papaya. So ayan, pumitas pa nga ng papaya para kay Pinggoy. Thank you very much. Meron na ako na isa lang sa washing machine. And eto naman si Ko, gusto nang buksan agad. Matikman yung prutas na binili namin. So since hindi naman marami itong mga pinamili namin prutas, I think magkakasya na siya dito sa maliit na tray. And ang una daw gustong tikman ni Kowa, apple. So kailangan ko na siyang balatan at hiwa-hiwain. Alam mo, ilang araw na nga itong vlog na to. And yung kamote na yan, up to now hindi pa namin naluluto. Kayo ba? Ano yung pinakagusto nyong way ng pagluluto ng kamote? Meron pa pala ditong natira doon sa niluto na dinuguan ni Pinggoy. So inilagay niya muna dito sa container para mailagay daw muna sa freezer at pwede pa naman daw yan. So after niya nga makapaghugas dito, tsaka naman siya babanat ng luto ng tinola. Medyo matagal na rin kasi kaming hindi nakapag-ulam noon. And alam mo ba, nakalimutan ko talagang pumitas ng malunggay. Kasi meron naman siyang nabili na dahon ng sili. Pero masarap din kasi yung meron talagang malunggay sa tinola, diba? Busy si Pinggoy sa loob, kaya magpapakabisi rin ako dito. E naisampay ko na nga rin pala itong shower curtain na nilabahan ko kahapon. So yes, kahapon ko pa siya nalabahan. Alam mo, kahit anong kuskus ko dito, nilagyan ko ng sabon, color safe na bleach. Yung mga ganito niyang itim-itim na stains, hindi na talaga matanggal. Kahit anong kuskus yung gawin ko. Nangihinayang ako kasi ang ganda ng quality ng ganitong shower curtain. Makapal talaga siya. Kaso, ayun nga, prone siya sa dumi, gawa ng kulay puti. Since may kataasan yung pagkakabitan ko ng shower curtain, kinuha ko na nga dito sa gilid itong aming ladder. Tapos naalala ko tuloy bigla, nung hindi pa kami nakakalipat dito, tinitingnan
tinitignan ko pa lang tong unit na to. Kasi dalawang unit nga itong nasa harap, 'di ba? So nagustuhan ko tong space na ito, itong side na ito dahil may open area malapit dito sa aircon. So sabi ko, oh my God, ibang-iba to doon sa dati kong apartment. Kasi dito may proper ventilation para sa aircon. I mean, hindi makukulob yung singaw na galing sa aircon. Gawa na may open space sa gilid, sa harap, sa may gate. Unlike doon sa unang apartment namin na sobrang kulob talaga. And ang init-init talaga nung nabubuga niya. Basta ang init talaga doon. So ayun na nga, hindi ko naman naisip na itong open area na ito or open space dyan sa may taas. Magkukos din sa akin ng problema. Gawa na kapag umulan naman, papasukin kami ng tubig. Kaya hindi talaga pwedeng walang shower curtain. So anyway, eto na nga pala ang mga na-i-prepare ni Pinggoy na gagamitin niya sa pagluluto niya ng tinola. And yes, ganyan siya ka-organize every time magluluto siya. Talagang minsan nga kanya-kanyang bowl, mangkok pa yung mga ingredients niya. Kaya ang ending, ang dami niya ring hugasin after niya magluto. Kaya pala ako pumasok muna saglit. Naghahanap ako ng pwede kong mailagay dito. Gawa nang nawawala naman yung ibang rings na pwede kong ikabit dito sa shower curtain. Yung pala, sabi ni Papa, inilapag niya lang daw sa ibabaw ng washing machine. Feeling ko na paglaruan ng mga bata, nagkandawalaan. Buti na lang may isang set pa daw ng shower ring. Shower ring ba yung tawag doon? Basta yung bilog-bilog na nilalagay doon. So, ayun, binigyan ako ni Papa ng isang buong set at nailagay ko na nga siya sa shower curtain. At tuloy-tuloy pa rin ako dito sa paglalaba. Bale, si Papa na rin pala yung sumundo kay Pinky sa school. So, dito pa lang talaga sa labas, dapat na itanggal na ni Pinky yung kanyang uniform para mailagay na rin diretso sa laundry basket. Sabi ko rin kay Papa, luto na nga rin yung ulam. Kaya dito na siya kumain. Pero most of the time, ang gusto niya kasi is kukuha na lang siya ng ulam dahil nagsasaing din siya doon sa kanya. So, carry lang din naman kung saan siya mas komportable. So, anyway, kapag maaraw, dapat naka-open lang talaga. Yan, shower curtain na yan para kahit papano yung liwanag, yung hangin, makapasok dito sa may labas dahil napapadalas ngayon pagtambay ng mga anak ko dito sa may harapan ng pinto. Pabalik-balik din ako ng akyat dito. Gawa ng inaayos ko rin yung pinakasabitan ng shower curtain para secured siya. In fairness din dito sa ladder na to, foldable kaya space saver. Tapos 74 kilos ako. Kaya naman ako. Sobrang sturdy niya. If bet nyo ng ganong ladder, lagay ko yung link sa comment section and sa showcase ko. So, ako na lang palang hindi nakakain. Ito pa yung tinola na natira. Feeling ko naman naabot pa to hanggang gabi. Dahil kapag naubusan ng sabaw, madali lang naman remedyohan ni Pinggoy yun ang sabaw. Kaya kaya niya habulin yung timpla niyan. Pagkatapos ko rin pala mag-lunch, biniling ko nga kay Pinggoy itong huling nakasalang sa washing machine. Dahil kumot lang din naman yun. Tapos nakatulog ako. Siguro mga 3 o'clock na ako nagising. Tapos naisip ko na gumawa ng ganitong merienda. And alam nyo ba, nang pinagbubuntis ko si Pinky, I think isa ito sa mga pinaglihian ko sa kanya. Kasi yung boss ko dati, yung TL ko dati, nagbebenta ng ganito sa office. Ham and cheese pocket sandwich. Yung dati nakakaubos ako ng mga 6, 7 sa isang shift ha. Tapos feeling ko bitin na bitin pa. Pati mango shake. Yun yung gustong-gusto kong kinakain nung pinagbubuntis ko si Pinky. Meron din pala akong assistant sa paggawa ng merienda namin, si Pinky. Kasi tinanong ko siya na, you wanna help mommy? Ganyan-ganyan. Tapos na-enjoy din naman niya kasi di ba usually, wala naman siyang pake kapag kumikilos nga kami ni Kowa sa kusina. But this time na-enjoy niya. Tapos ang bilis niya matuto. Like, alam niya na yung next step. Tapos gusto niya siya rin gagawa ng... Mas napabilis niya talaga yung paggawa namin ng merienda na to. Nakakatawa. Di ba? Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nasa loob ng tiyan ko itong anak ko habang kain ako ng ganito sa loob ng opisina namin. Ngayon, ayan, tinutulungan na ako gumawa ng ganitong merienda. So, bali yung mga tinapay, finlatin ko lang siya gamit yung baso. Tapos, naglagay kami ng tomato sauce dito, ham, cheese, tapos ifo-fold lang siya, ididip sa beaten egg plus breadcrumbs. Tapos, naalala ko dati, may ginagawa pa akong ganito, pero ang pinaka-filling naman niya sa loob is tuna na may mayonnaise, na may sibuyas, asin, paminta, tapos basta ang sarap din nun. Tuna pie, ganun. Almost done na talaga kami dahil piprituhin na lang ni Pinggoy yung mga ginawa nga naming sandwich pocket. Kaso natabig ni Pinky itong maliit na bowl. So sabi ko nga, wag muna siyang bumaba dahil wawalisin ko muna ito. Alam mo ba, parang pangalawang araw na yata na lagi may nababasag dito. Una, yung mansanilya na ginamit ni Pinggoy sa akin nung minasahe niya ako sa likod. Nilagay niya doon sa ibabaw na cabinet ng TV. So, nasanggi niya, nabasag. Tapos, today naman, etong maliit na mangkok naman. So, maliban sa pagwawalis, papasadahan ko rin ng vacuum itong sahig namin dahil delikado talaga, especially laging naka-barefoot nga yung mga anak ko, yung mag-aama ko kapag nandito sa loob ng bahay. Supposedly, ako talaga dapat yung magpiprito or magdi-deep fry nitong ginawa naming merienda. Kaso napagod na nga rin ako gawa na may extra paglilinis pang nangyari. Tapos may mga
hugasin pa dito. Gawa ng ang dami namin nagamit ng mga kung ano-ano in preparation of this merienda. Kaya si Pinggoy na nga ang magluluto or magpiprito ng mga merienda namin. Medyo naging crowded nga rin dito sa may lavabo area namin. Gawa ng maliban dito sa mga pinaguhugasan ko. Ayan, may maliit na electric fan dyan. May kung ano-ano nakapatong. So I'm thinking mag-rearrange. Paano ka mag-rearrange dito sa napakaliit na space? Basta I'm thinking of something na ibahin dito. Kahit hindi naman ganun ka-drastic, may mabago lang talaga. Para maiba lang, wala lang. So, let's see kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. So, eto na nga po pala at ready na siya. So, meron kasi akong ganitong french fries liner. Liner ba yung tawag niya? Basta yung nilalagyan ng mga french fries. Diba dati, pag may mga patatas kami, ginagawang french fries ni Pinggoy. Kaya, meron kaming ganyan. Sobrang dami pa. So, sabi ko, since medyo mamantik ka at saka makalat kasing kainin ito, gawa ng may breadcrumbs nga. So, ipaglalagay ko nga isa-isa dito. At saka, tuwing hapon kasi, napapadalas na tumatambay sa labas yung mga anak ko, kalaro yung kapitbahay namin. So, eto na rin yung magsisilbing merienda namin. So, kung sino may gusto sa labas, for the go. Sobrang cute din talaga nitong french fries kinemerot na to. If ever lang din naman na gusto nyo ng ganyan, maglalagay ako ng link sa comment section or sa yellow basket. Nakagawa kami ng 16 pieces. Alam mo, masarap naman talaga siya. Sobrang liit lang talaga ng mga hiwa na ginawa ko doon sa ham, pati sa cheese. Kung marami-raming budget for that, why not? Itodo natin yung ham and cheese.